tono. Nagmo-modify ng owner, iba din yung talentono. Sa kalsada parang chigas, bumabali pa ng olo. At salamat sa pamana mula sa mahal mo lolo. Subukan mo kay maneho yung lakas na damahin. Di basta-basta yung presyo pero kayang abutin. Pag walang trapa lang presko, kantang to patugtugin. Tamang road trip ang tropa, sa likod pa sakayin. Walang kulay makinang yung naka-black top. Hanggang ilalim ang pulido, naka-scab pipe. Walang kulay makinang yung naka-black top. Hanggang ilalim ang pulido, naka-scab pipe. Pag-hood, tingnan mo naman laman ng makina. Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mata. Pag-hood, tingnan mo naman laman ng makina. Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mata. So ito na nga mga boss, ang ibablog natin na owner type jeep ngayon. So dito nga tayo guys sa Cavite. Yan. So ito nga pala guys ay for sale nga pala tong owner na to. Yan. So i-review natin guys yung buong specs nitong owner na to. At syempre mga boss, kasama nga pala natin ang builder ng owner na to. Ayan. So may pagkwentuhan tayo sa kanya ng kaunti. So bago nga natin simulan, magpakilala ka muna boss sa ating mga viewers. Hello guys, nandito nga po pala si Ken, ang anak po ng owner ng Cromax Motors. Ayan, so guys, syempre tanongin natin si boss kung ano yung kwento para mabuo niya itong owner na to. Ayan. Bali po ito ating Tamiya, EFI engine po siya na 3SG. 3SG automatic. Medyo nahirapan lang po tayo sa wiring dahil hindi po tayo masyado sanay. Nagtanong-tanong po tayo sa expert para mapaandar natin itong Tamiya natin na to. At sa mga naghahanap po, ito po ay automatic transmission. Yan, automatic yan mga boss. 6 speed. Yan, 6 speed pala, 6 speed. Yan, automatic. Bali, ito mga boss, wala pa siyang parang pinaka-cover niya. So, gagawan pa yun, di ba? Gagawan po siya ng cover na stainless. Bago tayo sa loob, boss, simulan muna natin sa labas. No? So, ano bang meron dito sa panlabas ng ating owner? Una nga, umpisa natin dito sa ating mags. Yan. 15x9, Felgen. Galing kay boss ng LNS rims. Yan. Bali yung kinukunan nga pala nila ng mga mags is kinukunan din namin. So sa lahat naman ng mga mag-owner, isa lang kinukunan namin ng mga mags. At doon nga pala galing guys yung mga Atara. Yun. Ano ko lang no, pansin ko lang, hindi ka na nag-Atara dito. Kasi sobrang common na Common na yung Atara. Ayan. Pero ang ganda rin ng niya, ng kulay niya. Hindi natin malagyan ng center cap kasi nakaangat yung parang pinaka-bearing niya. Lalagyan na lang natin siya ng cap pang cover. Dust cover. Dust cover. Ayan. Bali yung specs nga pala guys ng kanyang gulong is 195 50 15 82V. Yan. Atrezo. RO1. Yan. So yan yung ating mags at tires. So sa body naman guys, so yun nga, anong body natin dito? Body natin dito, ginamit natin 1.8 na 304 stainless. Stainless yan. Pure stainless naman stainless Pure stainless. Original lahat ng stainless na ginamit natin. Yung kapal nung sa Yung 1.8. 1.8. Ano yun, sa sidings? Sidings. O buong body na? Sidings, fender. Sa hood lang medyo tayo nagbibis ng konti kasi may vent. 1.5. 1.5 natin. Isa pa nating in-upgrade dito dahil medyo malaki ang engine natin. Dito tayo sa may bandang suspension niya. Suspension. Nag-upgrade tayo ng caliper natin. Kahit naka-Gemini suspension siya. Ayan, naka-Gemini suspension siya. Inalis namin yung kanyang caliper. Naglaki tayo ng specs ng caliper. Bale, OEM ng Honda. Pang Honda. Pang Honda yung kanyang caliper. Pati rotor disc. Yung rotor disc din. Napansin namin na ginagamit namin siya ng naka-Gemini na caliper. Parang hindi siya kaya pahintuin dahil sa laki ng kanyang engine. Oo, malakas din Malakas. Kaya nung nag-upgrade kami, nagkaroon naman ng pagbabago, lumakas kanyang preno. Mahalaga yun, preno. At yan nga guys, yung sinasabi ni boss na naka-Gemini suspension pero yung kanyang braking system ay pang Honda, Honda Civic. Pang Honda Civic. Ayan, pang Honda. Kasi mahirap na daw maghanap ng pyesa ng pang Gemini. 'Di ba yun yung na-mention mo sa akin kanina? Maghanap lalo yung mga piston. Saka repair kit yung mga goma lalo pag nag-leak. Wala na tayong mahanapan ng parts. Ayan, pang Honda. So, yan nga guys, din sa unahan, mga LED lights. Bumper.
So, sabi nga ni boss, dati daw itong naka Sound setup. Kaya meron siyang mga ganito. Kumbaga para sa trapal. Yun. Ayan o. Ba't mo tinanggal? Para makita natin yung mismong tindig ng ating Tamiya. Kasi kapag meron siyang trapal, nag-iiba yung tsura niya eh. Hindi lumalabas yung tindig. Kumbaga parang pag-ari may trapal yan eh. Iba, parang kuba. Oo, parang kuba. Ano pa naman nun pag-arne? Oo, pag ganito. Tapos pababa siya. Di bali sana kung box type na diretso. Okay siya. Tapos naka-B-bar no. Yan. Dito nga guys sa interior, yan, naka-Recaro din. Na SR3. Yan. Tapos may handbrake. At syempre ang Takata seatbelts. Yan. Tapos naka-gauges din pala mga boss. Kompleto pa do? Kompleto. Yan, bali 1, 2, 3, 4, 5. At okay, ito mga. Angas. Bali, saan ka nabili ng mga ganyang gauges? may no-order lang ako sa aking pinsan ko. Nagbebenta siya ng mga aftermarket parts. Aftermarket. Doon Tapos, sila na rin ang mag-ano i-install? Hindi, kami na nag-i-install. Nag-ano na rin yung may tiga-wiring na rin kami. Pero sa ano kaya, sa Tibay, anong re-recommend mo? Siyempre, may mga makakapanood, baka gusto na rin nilang mag-ganto. Kasi ang kadalasan ginagamit namin sa Honor, ano talaga, ROX na brand. Mas prefer namin ang ROX compare sa mga digital. Kasi ang ROX, kahit saan meron eh. Kahit sa auto supply, merong mabibilhan. Madaling magpalit kung sakaling masira. Tapos ito yung fuel gauge niya. Kasi walang DEFI gauge na digital. Anong fuel gauge. Circuit. Pero orig naman yun, orig. Orig naman siya. Yan. Parang ang range ng magkano nga mga circuit? Nag-range lang yan 500 to 600. 500, 600. Ang ROX, medyo pricey ang ROX. Minsan namabot siya ng 1,000. Depende sa gauge na mabibili. Ang mahal lagi ano eh. Water temp. Mga, minsan na 1.5 mga ganun eh. Mahal ang water temp. Ang mga ganito, magkano to? Ang kuha ko dyan, 2.5 each. 2.5 isa? 2.5 isa. Bali, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Magkano yun? 12.5? Tama ba? Pero ang ganda ng ano niya kapag binubuksan na ano. Isa pa nga, pwedeng isa pa. Yan. Okay. Ayos. So, pag i-start siya, tsaka siya tataas. Ito pa pala guys, muntik ko na makalimutan na spoon na steering wheel. Orig. Hindi naman. Copy lang din. Pero ano eh. Monte Carlo kung tawagin. Monte Carlo. Bale, para sa akin kasi talaga, sa Honor, kahit di ka naman gumamit ng mga orig eh. Diba? Oo, kasi pag nakaulan, naarawan, madali siyang kumupas. Kumbaga, kumari, syempre may basher na naman. Nasabihin eh, puro peke naman ang kinakabit nyo. Eh, syempre, depende naman yan sa may-ari kung gusto niya ikabit mga original, diba? Pati pati depende sa budget mo, diba? So, syempre, gusto ng lahat. Sa makina naman tayo kaya. Pop the hood. Yan. Nakaipit Yun. Laki. Yan. Bali, ano nga pa yung ating ano dito? Makina? Beams. Ano bang pinagkaiba nun? Pag may... Makakita ko kasi ako mga nakalagay lang 3SGE. Magkaiba pa ba yun? Magkaiba ng generation. Bali, pag beams... Ang alam ko, ito ay 3rd gen kung hindi ako nagkakamali. 3rd gen, mga ano yun? Anong year yun? Mga ganun. Hindi ko sure sa year. Pero ito, galing siya sa Toyota Altiza. Yan. So, papakita ko guys yung pinagkunan netong makina neto. Yan. Ang kagandahan ng beams na to, inline siya. Inline. Hindi siya yung balagbag na kino-convert yung transmission. Oo, kagaya ng mga 4AG, no? Ang mga 4AG kasi sadyang... Balagbag. Oo, naka ano eh. Ito, inline. Yan. Bale, inline, ibig sabihin nun, nakaganon. Diretso na siya talaga. Wala nang convert. Pati yung sinabi mo nga sa akin kanina, no? Yung kanyang transmission. OEM. Oo. Yun talaga yung original ng beam. Kumbaga, hindi siya hinanapan ng kinonvert. Hindi siya kinonvert. Sadyang yung makina niya, pati trani, sinalpak lang diretso dito. Yan, wala nang iniba. So ito, ilang liter ba tong engine na to? 2.0. 2.0. Tapos, parang ang laki niya no sa 4AG. Hindi ko sure kung 1.8 yung 4AG o 2.0 din. Yung ano, ang alam ko, silver top.
1.6 ata, pero 20 valve. 20 valve. Tapos ang black top naman ay 2.0, pero ang kanyang valve ay 16 valve. Yun. Kaya akala ko dati mas malakas ang black top sa silver top. Yung iba nagko-convert mini-mix nila. Bawa yung black, silver top, yung head. Oo nga, meron nga akong ano ganun. Tapos ang ano ko pa doon sa silver top, sabi mas matulin ang silver top, mas mabagal ang black top. Pero mas matibay daw ang black top. Tunay ba yun? Yun lang din natin masasagot. Kasi depende pa rin sa tuner eh. Pati depende sa pati sa paggamit, no? Tsaka kung gaano ka healthy yung engine. Pero ito yung mga ganito, mga ilang HP siya kung ano mo. Hindi ko sure sa HP eh. Google na lang natin, no? Yan, papakita namin yan. Nasa Google na. Yan. Ito nga pala guys, ang engine bay. So kung makikita nyo nga guys, sadyang sikip. Masikip sadya kasi sobrang laki nga ng beams. Andun yung battery niya. Ayan, yung battery. So yung battery nga, sabi ko kay boss, nakita ko din dito. Kumbaga, ginawa na nila ng paraan para yung battery ay hindi labas dito, no? Nilagyan na lang din ng parang cover niyan. Yan. Tapos yan. Ang laki ng kanyang ano, no? Intake. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ano, ng beams sa yung sadyang sa personal. Apat talaga to, ikakabit namin. Yung mahaba, yung pang GLI, no? Parang ganun. Parang ganun. At pansin ko nga din, nung nagpunta din ako kina K-Migs. Oo, yung kanila kasi, hindi naman yung sakto sa, sa chassis. Kumbaga, binabawasan. Yun, inuukaban yung garne. Para sakto siya. Siguro mga tig 1 inch. Both sides. Ayos nga. Yun ang ano, wala sa amin. Yung mga magaganyan yung... Ay, magre-repair. Oo, wala sa amin ganun. Naka-headers ba siya? Stock headers. Stock headers. Pero naka-scab. Naka-scab. So, syempre, para maano natin, parinig natin sa mga sound check. Sound check muna ng ating beams. Halimaw eh. Ano pa to pag naka-manual, mas maganda yung tunog na. Kasi pag automatic, pag nananakbo, kasi kanina binidyoan kita, parang hindi niya parang mabigay ng todo. RPM niya bago siya mag-beam. Unlike sa manual, kahit biray mo lang biray. Kaya nga. Ayan, ingay. Pwede mong rev ng konti lang. Yung hindi tayo mapapagalitan ha. Konti lang. Magigising na yung mga ano dito. Mapapagalitan. Yan. Okay, patay mo na pre. Maingay. Maingay pala yan kapag nire-rev na. Tanong ko sana kay boss kung ano ba to, kung matipid ba o malakas sa gas. Pero sa paggamit mo, yung lang, tansya-tansya na lang, kasi tingin mo. Kasi ako nagda-drive nito, na-enjoy ko eh. Rev ako ng rev, na-enjoy ko siya. Siguro mga 6 km per liter. 6 to 8. Pero para sa akin, malakas pa rin. Kasi yung mga garne, yung mga GLI, naabot siya ng mga 10. Depende sa condition din. So ito nga pala mga boss, binebenta nga pala to. At ulitin ko lang, no, itong owner na to guys, pure stainless. Yan, wala na kayong anuhin pa dito kasi formado na rin naman siya. So naka-mugs, naka-gulong, naka-upuan, naka-steering wheel. Yan lang yung mga accessories kasi wala naman tayong ibang ilalagay dito. Yan lang naman. At yan nga, nakamakina na rin kayo. At yun nga, mamaya tuturuan mo ako kung paano gawin yung ganitong pagkakasan ng Kasi talaga yung sa amin pag nagbibuild kami talaga. So sana yung father ko na halos parang kalahati na lang yung makikita. Ayan, mga dito. Yung kanila talagang kaya nilang ipakita yung buong grill. Ayan. So turuan mo ako mamaya. Guys, yung engine natin, engine indicated na siya. Ayun. Naka-register na siya. Naka-register na. Ayan o. May plaka. So, yun nga, pinagbebenta nga pala itong mga boss. So, magkano price? Name your price. Bali, ang price nito, abuti siguro ng 650k. Negotiable pa ba yun? Negotiable naman. Yan, negotiable pa. Kasi medyo mabigat yung price ng engine. Oo. At kagandahan nito, automatic sa mga naghahanap ng automatic. Automatic yan mga boss. At hindi nga siya kinonvert. Kumbaga, yun talaga. Pang talaga siya. Pang 3S talaga siya. Ito guys, meron tong sound setup. Kasama? Kasama na yung sound setup. Yun. Naka-ready na. Bali, isasalpak na dito. Isasalpak na lang. Pwersa dito. Dito lang speaker. Tapos
7-inch na Android TV. Meron na rin. Meron na rin. Saan lalagay yun? Dito siya nakamount. Dito. Pinaalis ko lang ito. Kaya pala may ano. Nakamount na siya dito. Pinaalis So kapag may bibili, no, ibabalik na lang. Nasa bibili kung gusto nila may sounds or wala. Pag wala, may bawas. May bawas naman. May bawas pa rin. Pero yung 650, yun na lahat. Kasama na. Tapos may trapal din ano? Meron. Kompleto rin trapal. Kompleto siya. Kasi mako-close siya na sarado. By the way guys, meron pala tong plaka dito. Inalis lang namin kanina kasi binapping. Ito pala tailgate, no? Muntik natin makalimutan. So, yung tailgate nyo pala, mga ano lang din to, no? Second hand. Wala nang bago. Pero akala ko merong nabibilhan na bago na mga tailgate. Alamin natin yan. Kasi kailangan natin yan eh. Maganda, kasi hindi magiging ano yan, owner type jeep. Kung wala talaga nito, kumbaga ito yung pinaka-original niyang ano eh. Pyesa niya. Ayan. Yan, ito pa pala. Mga LED na. Dati talagang ginagamit yung kulay pula lang, yung bilog. Hela. Stop production na kasi. Pero madami pa rin yung kaso nga lang mga peke na. Peke na. Meron mga old stock kaya lang, mahal lang. Pricey na rin. Nasa magkano kaya? 3.5. Isa? Ay hindi, pair na siguro yun. Pair. Pwede na, sa 3.5. Nakakita ko din sa mga Malabon eh. Yun, sa mga ano, sa mga yung FPJ talaga. Yung mga jewels. Ayan. So ito na nga guys. So for sale nga siya, no. So yan, panoorin nyo na lang yung buong video na ito. Yan. So mga boss, magte-test drive nga muna tayo. So try natin, no, para ma-feel natin yung 3SG. Yan. So test drive na nga tayo. Yan, naka-seatbelt kami dito. Hindi nyo kami pwedeng i-bash. Yan. Yung matagtag, yun yung normal na sadya. Normal na kasi hindi siya pwede ma-play. Kasi yung clearance ng gulong sa siding parang 2 inch na lang. Baka, kapag nag-play siya ng mas malaki pa, magra-rub siya. Masisira gulong. Sadya tinitigasan. Masisira gulong, no? Masisira yung gulong. Tingin nyo talaga ng owner guys, yung matagtag, na yung bumili. Magkotse na lang kayo. Ito, nagbebenta doon ng kotse, pre. Sabihin mo sa kanila, bumili sila, no? Pag sila naka-aircon. RS. Yun. Meron kami available ngayon, RS Turbo. Yan, RS Turbo. Yung di... Tanggal yung hold catch. Alin? Hold catch. Yung lock. Ayan. Yun nga pala guys yung bablog ko mamaya. Nakaka-enjoy. Ano pa ako naka-manual to, no? Ano ka naka-manual? Oo, tangang hataw talaga to. Feel ko talaga ito pag mga automatic. Sa akin lang kumbaga hindi siya agad matulin kapag binabat mo yung silinyador. Kumbaga pag automatic dulo lang siya. Wala siyang arangkada. Naman to pang racing di ba? Pinakita lang namin sa inyo guys yung kakayanan ng engine pero hindi siya pang racing. Kasi baka masita na naman tayo sabihin. Pang-daily lang. Daily lang. Sadyang nakamakina lang. At given naman na yung engine natin is matulin talaga. Healthy. Yan. So tapos na nga tayo mag-vlog mga boss. At baka may gusto ko pang sabihin. Bali guys, kung interested kayo sa ating Tamiya or kung may idea kayo gusto nyo magpa-build, pwede kayo mag-message sa amin or kay... meron nga din pala sila guys na shop. Ang pangalan ng shop nila ay Chromax Motors. Yan. Sila nag-build talaga niyan. Kung interested kayo, hindi naman siya totally 600. Pwede naman tayo mag-build ng basic setup. Same looks, nagkakaiba lang siya sa engine, sa transmission, kung manual. Price starts namin nag-uumpisa sa 350k. 350. All brand new siya, body, mags and tires. Ang natitira lang ng second hand sa kanya is makina engine and yung mga under chassis. Pati yung yung mga suspension. Mga suspension. Pero yung mga body, accessories, wiring, lahat yung brand new. Binigyan na kayo ng tip na pwedeng naman mas mura na version nito. Kaya lang siya nagmahal dahil sa engine na kinabit natin at saka sa mga accessories. Katulad ng mags, yung mga gauge, bangko. So sa engine, engine pa lang para magkaroon sila ng idea, no? Baka kasi sabihin nila
Na mahal naman ng owner na yan. Ang engine kasi, ang nagpamali sa kanya yung wiring. Kasi siya EFI. Ang mabot ng wiring nito, nag-range ng 20 to 25 yung pagpapaandar. Kasi ito siya yung wiring niya. In-extend kasi yung wiring nito. Ang stock kasi ng beams nandito lang sa side. Bale, dinugtungan yung harness niya hanggang doon. Pwede pala siya i-scan. Pwede siyang saksakan ng OBD. Pag kung sakali magka-problema, no? Magka-problema, makikita nyo sa scan, pwede nyo siya i-scan. Matitrace nyo kung may problema sa mga sensor. Ang price range ng engine natin, kung hindi ako nagkakamali, parang 160, 180. 180. Na matic transmission. Engine pa lang siya. At ang nagpamali sa kanya yung pagpapa-indicate natin. Ayun, isa nga yun. Palakad sa papel, wiring. Kaya tumataas yung price natin. Unlike sa 4K engine, stock na siya, ipaparehistro na lang natin. Kaya nagmumura siya. Makabuo tayo ng kamukha niya. Ayun. So napakadaming details nun. Hinga ka muna. Baka hindi ka na nahinga. So syempre tatanong ako sa'yo, no? Anong masasabi mo sa mga bashers natin dyan? Sa mga basher naman, syempre unang-una, kasi kami, katulad namin, ito na talaga yung nakahiligan namin. Nasa sa inyo naman yon kung ano talaga mapupusuan nyo. Kasi kami talaga, hindi rin naman kami bibili nito kung wala rin kaming ibang sasakyan. Kumbaga nagbubuo kami nito sa hilig, pangarap namin ng kabataan. Baka kasi akala ng yung sadyang mga keyboard warrior, no? Baka akala nila ito lang yung sasakyan na meron ka, no? Kahit pa paano naman, meron tayong aircon. Yan. Kasi baka akala nyo na wala kaming pang aircon ng mga owner. Ayun, no? Meron din naman ako. Meron naman kahit may aircon din. Kahit pa paano meron naman. Ito lang talaga, kumbaga, ito na yung pride namin eh. Kumbaga, tsaka may shop kami. Meron din dapat kami sample ng gawa namin. Hindi lang siya basta-basta bentahan lang, no? Kumbaga, passion na rin. Passion. Tsaka yung iba kasi, mga kabataan nila, ito kasi upgraded version na lang eh. Dati naman kasi ang standard type lang. Nakikita nila sa mga magulang nila, tatay nila na may gano'n sila. In future, tsaka sila bibili ng ganito. Pati yung yung mga nang babash, hindi nila alam yung natin, no? Nasa saan nila na Kumbaga, hindi nila alam yung value ng owner talaga. Tapos lang sila, imig lang sila ng mig. May kakampi na ako, guys. Yan. Dalawa na tayo. Dalawa na tayo. Yan. So guys, yan nga. So dito ko na nga tatapusin, mga boss. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.